Mga sangkay, alam nyo ba na si Bong Revilla ay kakampi ni PBBM? Marahil hindi nyo ito alam mga sangkay. Si Bong Revilla ay kasama po sa mga linyada ng grupo ni Pangulong Bongbong Marcos since 2022 up to 2025 nung last election. Pero ang tanong dito, bakit nga ba nakulong si Bong Revilla kung kakampi naman pala ni Pangulong Bongbong Marcos? Hello guys, what's up? This is me, I'm back. So ito pag-usapan po natin. Magandang pag-usapan to, mga sangkay, kasi marami ang hindi alam, no? Maraming hindi nakakaalam tungkol dito na itong si Bong Revilla ay kaalyado po ni PBBM. Anyway, bago tayo mag-umpisa, no, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, mga sangkay, ito, papakita ko po sa inyo. Anyway, shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below, #solid sangkay, kasama po ang inyong mga lugar. Ito, ipapakita ko po sa inyo. Ito ang patunay. Guys, ito. Kung sino yung kakampi ni PBBM nung last election. Ito. Ayan. Last election, ito. Nung campaign. So, tingnan po natin mga sangkay para po alam lang ng lahat. So, ayan. Kahit si Villar, kakampi ni PBBM at that time. Ito po, mga sangkay. Tingnan na natin. O, pinakilala ni Pangulong Bongbong Marcos, isa-isa. Secretary Benhur Abalos, Mayor Abi Binay, Senator Pia Cayetano, and Senator Ping Lacson, Senator Lito Lapid, and si Senator Amy Marcos, Senator Manny Pacquiao, and Senator Bong Revilla. You see? Kakampi ni PBBM si Senator Bong Revilla. Ngayon, ang tanong, bakit kasama po siya sa nakulong at nakasuhan? Guys, ito yung patunay ng political will ni PBBM. Alam niyo, inamin na po mismo itong mga sangkay ni Panelo. You know naman siguro si Panelo kung ano po siya, DDS. Pero, sabi po niya, itong taong to, huwag niyong babasta-bastahin. Hindi ito basta-basta itong si BBM. May political will yan. Kita nyo ang nangyari mga sangkay, di ba? Si Torre, bata ni PBBM. Marami na po mga misyon ang kanyang ginawa. Misyon kay Pastor Kibuloy, sino pa ba? Itong si PRRD, at kung ano-ano pa. Pero kalaunan mga sangkay, tinanggal bilang PNP chief nung nagkaroon po ng problema. Kaya sabi ni Panelo, itong taong to, itong si BBM, hindi ito basta-basta. May political will. O ngayon, kakampi, kita nyo, kakampi po si Bong Revilla. Pero bakit kasama sa nakulong? Actually, wala na pong pakialam dito si BBM. Kumbaga, hindi na po niya pinapakialaman ngayon yung pagtugis sa mga ito, paggisa sa mga kaso. Siguro, mga sangkay, may mga tinatanong siya kung sino yung mga involved, nakiki-update siya, mga sangkay, 'di ba? Yun naman kanyang ginagawa. Pero yung pakikialam kung paano po yung due process ng mga ito, kung sino ang mga kakasuhan, hindi niya po pinapakialaman. At dawit po dito, si Bong Revilla. Alam niyo kung tutuusin, kung talagang si BBM, katulad po ng mga ibang naging presidente, kagaya po ni PRRD, di ba, prenotektahan mga sangkay si Duque. At kung sino-sino pang mga kakampi niya, kahit na
humarap na sa ano, mga sangkay, 'di ba? Humarap na sa mga matitinding issue. Malamang kinampihan ito ni BBM. Pwede niyang sabihin, wag niyo nang i-absuelto niyo na yan si Bong Revilla kasi sa atin yan. Pero hindi, mga sangkay. Biruin niyo, kaalyado, kakampi, unang nakulong. Paano nangyari yun? Ngayon, mga sangkay, eto, tingnan po ninyo. Ngayon, binabatikos kasi si BBM. Traitor daw, mga sangkay. Kasi, si BBM kahit kakampi pinakulong si Bong Revilla. Guys, eto pagdating po sa pagpapanagot ng kahit na sino, dapat walang kakampi ang presidente. Hindi porket kakampi, kaalyado, ano na, mga sangkay, parang, okay na. Malaya ka na. Wala kang problema dyan. Diba, mga sangkay, hindi po pwedeng ganon. Ngayon, eto. Ito yung, sabi dito, Palas Marcos surprised by Revilla allegations, allies not exempt. Ito pakinggan po natin. With the latest turn of events, in particular, itong nangyari kay dating Senador Bong Revilla, simula na ba ito ng pagpapanigot doon sa mga big fish na nasasangkot sa flood control project? Hindi po siya simula. Halos nasa gitna na nga po siguro tayo eh. Dahil tandaan po natin bago magpasko, marami na po ang nagkaroon ng warrant of arrest. Marami na na-issue ng warrant of arrest. Isa rito, hindi lang siguro tinutulong ng iba, na big fish ang Diskaya. Sila po ay naaresto. Si Sara Diskaya ay napa-aresto, napakulong bago magpasko. So, hindi po ito yung initial na pagpapanagot sa mga sinasabing big fish. Yung follow-up lang doon kay Senador Bong Revilla. Anong naging reaksyon ng Pangulo? Nalungkot ba siya lalo't alam natin na magkaalyado sila and kasama pa siya sa ticket nung huling senatorial election? Ito yun, mga sangkay. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan po, magkakampi. Pero bakit nilaglag? Bakit napakulong? Kasi nga po si BBM, hindi po siya yung tuta. Hindi po siya yung tipong boss. Siya po ay isang leader. Siya po ay isang public servant ng ating bansa. At kung ano yung tama, doon siya. Hindi po porket kakampi, exempted ka na. Kung talagang halimbawa, ito si Senator Bong Revilla, kailangan niya po yan sagutin. At kung makukonvict siya, mga sangkay, ibig sabihin, malakas ang ebidensya. Pero kung hindi, maaabsuelto po siya dyan. Pero ayun na nga po mga sangkay, isa lang ang ibig sabihin nito, walang kinakampihan si BBM. Kung kakampi ka man o hindi, kung may ginawa kang kasalanan, mapapanagot ka. Anong naging pakaramdam dito ng Pangulo? Una pa lang po nabanggit ang pangalang Senator Bong Revilla. Doon pa lang po nag-react na po ang Pangulo. At syempre nagulat po siya dahil kaalyado niya po. Pero sabi nga niya po, makailang ulit sabihin niya, kahit nga po kaalyado, kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. Yon ang kinagandahan, mga sangkay. Yan ang sinasabi ko. Kahit kaalyado, kung kinakailangan imbestigahan, imbestigahan. Hindi po itong presidente natin Kaya nga masasabi natin kung kukumpara natin kung sino ang weak, BBM or PRRD, siguro pagdating sa angasan, PRRD yung pinakamalakas. Pero pagdating sa trabaho, katulad nito, sino may political will, si BBM Kita nyo, kaalyado. Di ba, naalala nyo, pinalabas po yan ni PRRD noon. Si BBM naman, kahit kakampi. Kumbaga, wala siyang ginawa kay Senator Bong Revilla. Hinayaan lang niya ang ang proseso ng hustisya ng Pilipinas. No? Hinayaan niya. At kung totoo yan, yung mga allegations, may mga ebidensya, wala nang magagawa dyan si BBM. No, hindi po siya katulad ng ibang naging presidente na porket kakampi, absuelto na, 'di ba? Kayo ba, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Tama lang naman ang ginawa siguro ni BBM, no? Na
hayaan niya na umusad ang investigasyon kahit pakakampi. 'Di ba? Akala kasi, ito kasi yung sinasabi nila eh. Sabi nila, hindi kasi pagka DDS kasi daw, pagkakalaban ni BBM, pinapakulong. Guys, tingnan nyo, unang pinakamalaking isda na nakulong, kakampi. So, hindi pumapasok yung naratibo ng mga anti-Marcos. 'Di ba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sankey Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.